Ay, magandang araw sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto na. Eto na. Ano ba inaasahan namin dito kay School Bukol? No? Eto, sinabi po ni School Bukol, talaga akala niya siguro nasa bulagaan siya. Yung pala nasa bilyonaryo niyo siya, no? Akala niya siguro mag-iikot na naman siya ng roleta. Kaya siguro yung mga tanong sa kanya, yung mga sagot sa kanya, hindi niya masyado pinag-iisipan, no? Ayan, no? Isang beses lang si Romualdez na banggit. Kaya hindi ko alam kung gaano kahalaga na humarap siya sa Senado. Sir, dun pa lang sa termino mong na gaano kahalaga, sablay ka na. Sir, ito lang ha, kahit hindi binanggit ang pangalan niya, kung halimbawa siya ang speaker, at kahit hindi naman sa hindi binanggit, halimbawa kahit isang beses lang binanggit ang pangalan niya, kailangang humarap at maatanong, bakit ba parang ganyan na ganyan kayo? At ito pa, ha? Mabubuisit ka talaga sa mga audience niya, sa mga pinklawan. Abi ko nga sa inyo, alam ng mga pinklawan na nangyayari. Nagbubulag-bulagan sila para sa kanilang sarili. Oo. Ikaw ba naman common sense ka ba? Sasabihin mo si Marcoleta, kasabot si Gutesa, sa kasabot niya si Diskaya binabayaran? Ano yan? Wala naman may kasalanan? Ano yan? Sino may kasalanan to? May alam mo ito sinabi, mapipikon ka. Libo sila, libo. Alam mo sinabi, walang kasalanan daw si Romualdez. Walang kasalanan si Saldi. Walang kasalanan si BBM. Wala lahat kasalanan, pati mga congressman, wala. Yung Diskaya lang daw may kasalanan at kasabot pa ni Marcoleta. Biruin mo yung kaisipan na yan, pinapanigan pa ng mga malaking politiko. Anak ng teting naman yan. Ano yan, nagbubulag-bulagan kayo para sa, kasi amo nyo mapapahamak? Hindi naman si Junior na mapapahamak dito eh. Sa bagay, mamaya marinig nyo, sabi ni Senador Atty. Sal Panelo, na talagang siya ang pumipirma. Alam nga naman, hindi niya alam yon. Binasa niya muna. Ikaw napirma ka, hindi mo binabasa, Junior? Ganyan ba talaga? Ha? Okay lang sa amin mga netizen. Pag may mga pipirmahan kami, ba, may pirmang ID, pwede namin di basahin, hindi na mahalaga yon. Kayo, ganyan kayo, nagpipirma kayo, hindi nabasa? Sabihin yung budget, di mo inalam? Ha? Tapos pag nagkasisino, wala kang alam? Dito lang mga kababayak. Nagtataka ako sa mga ito, todo kampi kay School Bukol. Ano kakampihan nyo sa taong ito? Ha? Kampihan nyo sa mga nagawa niyang kabutihan noon. Pero sa pagkakatong ito, wag nyo naman kampihan. Obvious naman, no? Sino may kasalanan? Wala daw. Alam mo sino sila may kasalanan? Alam mo sino? Na kay Senator Bongo daw yung mga pera. Nasa mga Duterte daw. Paano nangyari na 5,500 flood control na natapos na sa panahon niya ngayon, na administrasyon ng BBM, tapos si Duterte ng rakot? Paano nangyari yun? Ibig mo palang sabihin, pumunta yung future sa hinaharap para kunin yung pera, papunta sa future uli sa nakaraan? Ganun ba yon? Sa Doraemon lang nangyayari yun. Kapapanood nyo kasi ng mga teleport, sa kapapanood nyo ng mga vlogger na yung mga time traveler, may time travel, kaya ganyan kayo mag-isip. Pwede ba mangyari yon? Ha? Sige nga, nasaan yung pera? Wala. Sisisi nila na kay Bongo daw, parusahan daw na kay Joel daw. Ay, palagay natin sige kasama si Bongo, no? Kasama si Bongo yung ano yun? CLTG company niya, no? O sige, pagpalagay natin kasama yon. Yung Sunwest, wala. Walang investigasyon. Wala to. Naglolokohan tayo. Huwag nyo naman lokohin taong bayan. May Gen Z po, sinabi nyo, si Rowena Guanzon daw, ay pati yung doktor na si Mata yata, ha? Parang sinasaway niya kung sino nakapanood nun, na hangang-hanga sila sa Gen Z. Baluktot naman ng katwiran. Ang sabi niya, bakit daw iimbestigahan yung Cebu ng ICI? Bakit daw Davao? Di ba ang ICI naman, for investigation, ano gagawin niya sa Cebu? Magmamimigay ng mga relief, hindi daw gawain ng ICI yun. Akala mo, talino ng Gen Z na yun no? Akala niya, talino niya no? Porkit babad siya sa pag-aaral, akala niya matalino siya. Hindi niya alam, iniisip, hindi niya alam anong sinasabi niya. Pinabura naman ng mga politiko. Pinabura ng mga pinklawan. Kasi paano, target nila ang Gen Z. Mga Gen Z, huwag kayo papaloko. Alam nyo kung sino yung matalino magsalita.
alam nyo kung ano yung puso, mapakiramdaman nyo. Huwag yung binobola kayo. Tandaan nyo. Isipin nyo, imagine, isang buwan na, matapos ng SONA na, mahiya naman kayo! Ilang buwan na ba? 3? 100 taon na, ay 100 taon. 100 araw na mula ng SONA. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Kala mo talaga, no? Mahiya naman kayo, no? Talagang ini-accept niya sarili niya, eh. Doon pa lang sa salitang mahiya naman kayo, maling-mali na yon, mga kababayan. Dapat kasama ka. Ikaw ang presidente, mahiya naman tayo. Kahit saan ka makarating, laging tayo yan, kahit hindi ka kasama. Gets mo? Basta mga opisina mo, di ba sabi ko nga, mahiya naman tayo sa kabilang department natin. Hindi mahiya naman kayo. Kasi para ka mapagpaimbabaw, alam mo kung sino ka. Di ba sinabi ko na nakaraan yan? O ngayon ito, pakinggan natin, ito basahin pa natin ito. Ito alam mo, tapos ang gigil na gigil ako, pinapanigan nila yung mali. Wala, kayo mga mag-isip kayo mga millennial, mga Gen Z, mag-isip-isip naman kayo kahit konti. Hindi naman lahat Yung Gutesa ba, yung Diskaya, kakampi ng Marcoleta? Sino may kasalanan? Wala. Isisisi kay Duterte lahat? Ano yan? Paano nangyari yun? Hindi, gusto ko turuan nyo ako. Mag-comment kayo, gusto ko turuan nyo ako. Nalilito ako, nakukumpuse ako. Nalilito ako. Paano nangyari yun? Palagay natin ang Duterte, bumaba sa position 2022, di ba? Umakyat si BBM, naging presidente. Yung gumagawa ng flood control si BBM, dami. Sabi niya na overwhelm niya daw Natapos na ang flood control. Andyan ang flood control na overwhelm lang. So, ibig sabihin may ginawa. Tama? Ngayon, nagka-aberya, nagka-ghost project, trillion-trillion ng kickback insertion, Duterte sinisisi. Lahat daw ng mga yan, si Duterte. Paano nangyari yun? Naniniwala pa ako ang Duterte may korupsyon. Palagay natin, hindi ko siya sabi talaga may korupsyon. Palagay natin, maniniwala ako, sige, konti. O sige, palagay natin lahat na ang Duterte may korupsyon sa panahon niya. Pero yung panahon ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na ngurakot si Duterte. Hindi mo pwedeng mangyari yun. Maliban na lang maghimala na yung hinaharap ngayon, mapunta sa nakaraan. Vice versa, magkabaliktad, pwede yun. Pero walang ganun sa buhay, sa panaginip at pelikula lang nangyayari yun. Sa mga Korean novela lang nangyayari yun. Pumunta yung, alam mo yun, yung The Rooftop Prince. Alam mo The Rooftop Prince? Yung kapanood nun, dito. The Rooftop Prince sa Korea. Pumunta sila sa hinaharap. Tapos bumalik sa nakaraan. Di ba? Dinala yung letter doon sa nakaraan. Ganun ang ginagawa sa atin ng mga to tinatarantado tayo Di ba? May kasalanan si Duterte, sige, bahala na kayo, imbestigaan nyo, Dolomite, sige. Pero ito naman, unahin nyo. Ito naman tong, si Mr. Dolomite Beach Di ba, yung bugok na Dolomite, na gusto niya imbestigahan yung Dolomite Beach, imbestigahan mo mag-isa. Asikasuhin nyo naman tong flood control na to, bakit mo nag-iimbestiga? Bakit? May ipit ang amo nyo? Gusto nila mapunta kay Marcoleta attention tapos yung INC titindig sa 16 para democracy and transparency ayaw nyo. Di ba? Isang malaking kalokohan to nangyayari sa atin mga kababayan. Isang malaking kalokohan. Di ba? Nagpapaniwala yung mga tao. Alam mo kasi, alam naman talaga nila totoo Alam nila yung mga loyalista, pati yung mga pinklawan, alam nila yung nangyayari. Alam nila kung sino tama't mali. Nga lang, gusto talaga nila ikampihan yung mga pinklawan, kampihan talaga yung mga gusto nilang kampihan. Kaya kahit tama sinasabi ni Marcoleta ang sino man, mamaliin nila yun. Mamaliin nila. Kaya wala sila. Kaya nga pinakasapat nila talagang tumindig na talaga ang mga dapat tumindig Di ba? Ito pa yan pakinggan natin to Pakinggan natin to Mag-iinit ang ulo mo talaga sa mga to Ang kakapal ng mga pagbubaka. Doesn't seem that Zaldico will be returning to the country because, and I quote, he is deathly afraid of coming home because... Pero bago yan mga kaibigan sige, tuloy mo to. There are... Handaan nyo mga pain reliever nyo kasi magsasakit ang mga kaso-kaso nyo, dibdib nyo, ulo nyo. Maririnig nyo tong school bukol na to. Akala siguro sa Bulagaan siya. To his life. One half of the country wants to throw him in jail
and throw away the key. And the other half wants to string him up by the nearest tree. Ibig sabihin po nun, Senate Galing siya pa. Kalam galing eh, no? President, hindi ho uuwi. It's, at least not now, hindi po Tingin mo sagot ah. uuwi si Zaldico. How does this affect the whole Banayad na whiskey ang sagot. Tingin mo ah. investigation, or at least the quest to finding out more about this flood control scandal? That's his opinion. That is the opinion of That's opinion. the lawyer. Now, as far as I'm concerned, we follow the law. We will invite, if our committee invites him, we will invite him. If he does not appear, we will issue a subpoena. If he does not appear and accepts the subpoena, we will issue a warrant of arrest. That's as far as we can go. He even came home to say, he rather said, would you O, pag hindi daw dumalo, susubpina, kasi bawaran to pares. Napakabanayad ng sagot. Alam mo, hindi ganyan ang sagot ng inaasahan namin. Ang alam namin galit talaga at may inuulat taong bayan ha, may malasakit sa taong bayan ha. Ito sagot, pahinga mo ha. Kahit sino sa inyo ha, makinig kayo mga Gen Z, millennial, ito sagot. Sir, paano si Saldi? Ay, umuwi siya. Hindi po pwede yan. Niloloko niya taong bayan. Hindi man ganito, pero may galit nararamdaman sa'yo. Hindi, banayad na whiskey sagot niya eh. Banayad na pananalita. Dahan-dahan tayo. Subpina muna. Ganyan-ganyan. Di ba? Alam na namin niya may due process, sir. Ha? May due process niya. Isa bendalo eh. come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. That's the lawyer basically telling the media that he didn't even recommend that Zaldico come home under Alam mo, pag nawala to sa SP, saka si Boy Tago nawala, malulutas ang problema sa Pilipinas. Aking teorya, sila ang dahilan kung bakit mabigat ang Pilipinas ngayon. Nakikita ko, sila nagpapabigat. Sa kagustuhan ng Pilipino malaman yung korupsyon, sila nagpapabigat. Ang ginagawa tuloy ng mga pink, todos panira kay Marcoleta pati sa INC, na siyang dumidepensa pa sa ating bayan. Walang pinagkaiba yan ng INC parang Sierra Madre na dumidepensa sa bagyo. Ang ginagawa nila, sinisira nila Sierra Madre para makapasok yung bagyo. Parang ganon. Sinisira nila INC kesyo may dinuguan daw, may ganyan, dugo. Biruin mo ha? Yung isingit ko lang dugo biruin mo, inaasar ang INC ngayon, nagpo-post sila ng mga dinuguan. Ay, kain tayong dugo. Iniinsulto nyo ang Diyos. Hindi INC ang iniinsulto nyo. Dahil walang aral ang iglesia sa sarili niya na bawal ang dugo. Ang aral ng INC kinuha sa Biblia na siyang bawal ang dugo. Hindi inimbento ng INC yon. Kahit anong religion, kahit dating daan, kahit Muslim, bawal ang dugo, nababasa yon. 'Di ba? Walang inimbento ang iglesyang ganon. 'Di ba? Ako nga alam ko eh. 'Di ba? Kasi nagbabasa ako ng Biblia. Sasagot nila, iniinsulto talaga nila ang Diyos. Sasagot pa sila. Ang sagot nila ganito. Ikaan niya, nilinis ng Panginoong Jesucristo lahat ng pagkain. Nilinis daw ng Panginoong Jesucristo lahat ng pagkain. Eh kung nilinis pala, ba't di mo kinakain yung may poison na pagkain? Ano may poison? Komodo dragon? Ba't di mo kinakain yung Komodo dragon? Ha? Bakit? May lason? Akala ko ba nilinis lahat ng Panginoong Jesucristo? Kasi sabi mo, lahat ng nilinis ng Panginoong Jesucristo pwede niyang kainin. Lahat daw ng hayop. Nilinis na. Kasama Komodo dragon doon. Ba't di mo kinakain kasi may lason? Eto pa kayang dugo. Sinabi rin sa Biblia, huwag kang kakain. Ngunit, huwag mong kanin ang may dugo na siyang buhay. Malinaw. Tapos isisiksik mo yung sinabi ni Kristo, nilinis lahat ng pagkain. Eh may dugo nga hindi bawal eh. Lahat yan nilinis pero may bawal. Parang ganito sa restaurant. Lahat anya kayo sa mga catering, lahat kayo kakainin nyo lahat yan. Gusto ko kainin nyo lahat yan. Maliban dun sa isang nasa Tupperware, huwag nyo kakainin. Ay hindi, ang ginawa ng pilosopo, kinain nyo nasa Tupperware. Hindi, kainin ko to. Kainin ko to. Kasi lahat sabi niya kainin eh. Parang ganun eh. Parang ganito. Lahat tumayo. Exempted kay Juan.
Hindi lahat tumayo. Tumayo si Juan. Hindi. Sabi, ba't di tumayo si Juan? Ba't exempted kay Juan? Hindi, lahat daw tumayo eh. Hindi, sabi niya, exempted pera kay Juan. Huwag tatayo. Hindi niya, lahat niya tumayo. Ibig sabihin, lahat tatayo. Paano yung sinabing exempted kay Juan? Wala yun. Lahat tumayo. Ibig sabihin, general yun, lahat tumayo. Ganong kapilosopo tong mga to. Ganyang kapipilosopo yung mga yan. Kung sa simpleng bagay yan, di sila makasunod. Paano pa kaya itong mga mabibigat na kasong to kay Diskaya, kay Gutesa? Kaya pala inuusig nila, sinisiraan nila ang INC ngayon, nagdugod-dugod. Ang dami ko nakikita sa FB, sinisiraan nila si Marcoleta at ang INC. Kasi papalapit na yung gagawin pagtitipon ng INC. Binabakbakan nila. Lahat ng vlogger, pinapaandar lahat ng makinarya po. Nung election po, maraming makinarya, lahat ng page gumagana, lahat ng mga trolls, pinapagana lahat yun ngayon. Ang lalim ng mata ko, nagpupuyat ako, suriin lang yung mga yun. Diba? Anak ng titing naman kayo. Oh. These certain circumstances that the former congressman is facing. As I said, that's his opinion. I would have a different opinion if... Lahat na sasabihin mo sa kanya ipunyon. Pero sa kanya totoo. Kung totoo man niya, ba't di niya mapatawag niya? Sila Tambaloslos. I believe in my... Kung ngayon natatawagin si Saldi, kakasuhan pa, ang tagal na namin narinig sa inyo yan na si Saldi, susubpi na po. Pagkatapos di mabigyan subpi na, kakasuhan ng Warto Pares. Ganyan, tira. Ilang beses namin narinig yan, nakailang buwan na kayong ganyan. O, postahan, isang buwan, wala pa rin si Saldi, o. After 1 month, sasabihin naman nila yan. Anong gagawin po kay Saldi? Susubpi, no? Asan ba yan, no? Asan ba yung kulay itim? Bigote. Para may bigote ako. Asan ba kukuha lang ako ng itim na ano, ha? Ito, ballpen. Parang gusto ko gayahin siya, eh. Itim. Gusto ko may itim, may bigote rin, eh. Isusumpi na. Nakaraan, sinabi na nila yan. After 1 month ulit, tanungin ulit ng media, sir, mula nang in-interview kayo sa Billionaire News, 1 buwan na ulit. Tanong ulit namin sa'yo, sir. Si Saldi, paano po? Susumpi na. Pag hindi na ka susumpi na, iwawarta pa rin. After 1 month ulit, January na. Sir, ano pong gagawin natin kay Saldi? Susumpi na. Pag ano, iwawarta pa rin. After February na, susumpi na. Iwawarta pa rin. March na, hanggang sa December ulit yung sasabihin nila, susumpi na. Iwawarta pa rin. Nakakapikon, di ba? Sorry ako lang lahat yan. Senaryo ko lang yan, maaaring ganyan mangyari na naman. Kasi nangyari na nga ilang buwan na eh. Narinig namin eh. Tapos sabihin mo, wala kang pinatakpan? Kung wala kang pinagtatakpan, dapat ginawa mo na mas maaga. Kasi ang isang bagay na pinagpaliban, masahol pa sa pinagtakpan. Daan mo yan. Doon mo ilang buwan na lumipak. Matagal. 1 buwan pa na naman eh. Huwag mo sabihin porket may isa doon sa buwan. Maliit na yon. Ang 1 araw, 2 araw, mahaba na yun. 1 buwan, 30 days yan. Uy! Naknantiting tong mga to. Kaya hindi mo masisisi mga lumalabas sa ano tumitindig eh. Pati ang INC. Dahil for transparency napipikon na wala doon napipikon na tao. Ano yan? Puro trolls yung napipikon? Ano yung nagrally ng 21? Ano yun? Puro AI lang yun? Ano yung puro artificial intelligence yung pumunta sa ano? Puro robot lang ba yung pumunta sa ano? Lunetan, 21? Nang titing naman. I will tell my client to face the allegations and prove them wrong. Proven wrong. Paano nga maproven wrong ba yung kakampi mo? Paano mapapatunayang mali sila? Bumaba nga yung kakampi mo, si Boy Tago. Ilang linggo siya bumaba. Ninatulog yung investigasyon. Ngayon magaganyan kayo. Diba? O sige, palagay natin nakabalik na kayo, no? Andiyan na ulit kayo. O anong gagawin natin? Subpi na ulit, tapos same process naman, subpi na. Pag hindi, Warto Pares. Hanggang kailan yung sasabihin niyang ganyan? What effect do you think it will have if Hindi ko sa'yo sinasabi yan, ha? In general yung sinasabi ko, baka tamaan ka lang. he doesn't return? He will become a fugitive. And Narinig ko na dati yan, eh. Narinig ko na yan. Hindi ko alam kung sa kanya pa rin. Hindi ko alam kung kay Boy Tago o sa kanya. Narinig ko na yan, eh.
he might be tried in absentia, and he might be found guilty in absentia. That's how That's as it far as it goes. goes. I think so. But what about But then, if that happens, then, as I said, being a fugitive nowadays, Interpol and all that, it'll be very difficult to hide, you will be found one way or another? for sure. Mentioned that you plan to meet O, ito, pakinggan nyo. with Congressman Martin Romualdez. Ayan na yung pinaka-highlights, nabanggit na. I think that was yesterday, if not the other day, and you said that could happen tomorrow or the day after. Has this happened? Has Well, there been any communication? We communicated, no, but more or less, it was just parang filling out if the interparliamentary courtesy would be would be proper, or Parliamentary courtesy. Talagang naisip. Siguro isang araw ganito na, si Boy Tago at si Iskol Bukol, nagkakape sa isang kwarto. Ano kaya, senaryo lang ano kaya gagawin natin para malusutan natin yon? Ipapatawag ni amo natin eh. Paano yun? Si Marcoleta. Hindi, palitan natin palitan natin ng SP, magkudita tayo. Ay, oo nga. Hindi, kahit na, pag nagkudita tayo, palitan si Marcoleta bilang Blue Ribbon, siya pa rin ang bahagi ng Blue Ribbon, magtatanong pa rin yung tao na yun, paano maipit si Master? Para hindi maipit, magdamag akong magre-research. Paano? Paano ka magdamag? Mapupuyat ka. Matanda na tayo, kahit mapuyat tayo, ang mga matatanda, mga 70 plus na, kahit 2 oras ng tulog yan, okay na. Ay, oo nga, no? Matatanda na pala tayo. Sige, tara, magpuyat tayo. Siguro natsambahan nila, nabasa. Interparliamentary courtesy. Ayos! Ligtas na si Master! Pwede pala to! Yak-yak siguro sila, no? Sinari lang yun, Pwede pala, salamat, may interparliamentary courtesy pala. Alam niyo bakit ko sinisenaryo yon? Kasi naisip nila kalagitnaan na. Hindi nila naisip dati. Bakit yun? Di ba? Pag naisip nila, yun na yun. Baka nabasa lang. Kaya may nag-tip sa kanila. May interparliamentary pa. Yun ang pinakasolusyon. Sir, paano pag in-invite ng letter invitation? Di ba pumunta? Ikaw naman, no? Kuha nyo. Mas madali pang imbitahan si Tambalos sa birthday. Kesa dito sa investigasyon pa sa taong bayan. Si Tambak, makinig ka ngayon. Iskol Bukol, pati Boy Tago. Kung wala kayong kinakampihan, tandaan namin sinasabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW, mga senior citizen, mga PWD, lahat kami, nakikinig sa inyo lahat, mga Gen Z, mga millennial. Kung wala kayong tinatago at kinikilingan, sige nga, wag na interparliamentary courtesy, makiusap na lang, ipatawag nyo ngayon. Sige nga, kausapin nyo nga si Tambalos-Los, ipatawag dyan. Friendly lang. Tol, baka naman pumunta ka sa akin, okay lang. Para naman kasi, nag-aalala na ako eh. Bakit naman? Pinagbibintangan kanila na ikaw yung kumuha ng malaking pera kay Kutesa. O sige, alam naman natin wala kang kasalanan eh. Pero pumunta ka lang, i-prove mo. Ikaw na nga lang sabi, paano ipoprove yun na kung hindi nakakausap yung tao? Sir, ano to, naglolokohan tayo dito? Tama ba ako, mga kababayan? If we should invite Congressman Martin through the speaker, or to directly send an invitation to him, or if it is necessary, even at this point. So perhaps the meeting of the Blue Ribbon before the Blue Ribbon hearing itself, we can discuss it. Of course, the final say would be with the Remind ko lang hindi porket nag-i-English matalino na. Hindi porket huwag kayong magpapapalin lang Hindi ikaw yun chairman, Senator Lacson. That's his final say who he would want to invite. I understand that he's still also still inviting the Diskayas and a number of names that have been mentioned lately. So what was it a text message? Was it a call that you had with Congressman Martin? We had a call. Okay. O yun! Hello, pare. Wag na, pare. Sir,
Sir Kong, ako, sinari lang Kong Martin, tol, para matahimik na lahat ng taong bayan, tol, kinukulit tayo Bakit? Pumunta ka na, tol. Para ano, tol? Sige. Mahirap, madali. Napakadali. Pero bakit hindi ginagawa kung madali? Baka naman questionable ang pagpunta. O baka naman matanong ni Senator Rodante Marcoleta. Pag nandoon na si Martin, matanong. Kaya ang gagawin nila para hindi matanong, sisiraan na si Marcoleta, sisirain ang kredibilidad ng tao. Para pa nagtanong pa lang, galit na yung tao sa kanya. Gets? Pinipreparasyon na. Sir, paano yun, Sir? Sir Martin. O bakit? Sir Martin, kasi, sir, punta ka na, sir. May interparliamentary tayo, Luzon. Sinari lang, hindi totoo to, May interparliamentary kami sinabi na okay na, exempted ka na, hindi ka makakapunta. Kaso, yung invitation letter namin sa'yo, puro ano lang, punta ka na. Wala ka ba ibang paraan dyan? Wala na, sir, paano yan? Andiyan si Marcoleta, tanungin ako Sir, gagawa ng paraan yung mga trolls na talagang sisirain si Marcoleta para lahat hindi na matanong. Pag nagtanong siya, ay wala na. Kumbaga, ayoko, sabi ni Martin, ayoko. Sa ICI ako, sikreto ang pag-uusapan doon. Hindi, sir, ngayon na, sir. Gawa mo ng paraan. O sige, gagawa namin ng paraan. Sinari lang yun, huwag kayo maniniwala doon, Binibigyan ko lang kayo ng mga clue. Kuha nyo ako, sama ng mga ugali pag ganun, O kayo, sige, ngayon kayo kumampi dyan. Napakasimple ng problema Di ba? Krrrr! Hello? Sir Martin? O bakit? Sir, punta ka na. Para matapos na to. Sige, pupunta ako. Ano ba yun? Ikaw pa bibintangan ng mali-maliit ang pera tapos ang dami ituturo Ako si Martin, Oy, Soto! Hindi pa pwede yun. Pupunta ako bukas na bukas din. Ayoko pinagbibintangan ako. Pupunta ako, harap ako. Sige, bukas. Kailan ba hearing? 14? Sige, pupunta ako. Ako mismo magpipresenta, pupunta dyan. Ganon ang totoong taong walang tinatago. Pero pag may tinatago, ganito. Ako si Martin Ibang Martin to Martin Luther. Hello? Oy, Soto, kamusta na? Hindi ako hindi mo pwede, hindi ako pupunta dyan. Hindi na pupunta dyan. May iniiwasan. Totoo hindi, mga kababayan. Binigyan ko kayo ng talagang pagkaunawa. Binuksan ko yung puso nyo sa reactment ko. Totoo hindi. Kayo musga. May tinatago, wala. Ngayon yung sabihin na si Marcoleta ay talagang tinatakpan yung Diskaya sa Agutesa. Scripted. Para masabing scripted si Marcoleta at kakampi niya si Diskaya, ipatawag si Martin doon pagharapin mga yan. Hanggat hindi pinapatawag si Martin, mananatili sa isipan naming lahat na si Gutesa ay credible talaga. And then, so what can you share us about the conversation? Did you tell him that we want to invite you? Will you be able to come? Are you open to I coming? mentioned something to that effect, that there is a possibility that we can send an invitation or send an invitation through, and it's possible also that he can send a manifestation or he could attend. Just in between chit-chats. Okay. And what Ang galing niya, no? Tama siyang galing. Ang galing niya, no? Yun naman pala kayo din mga nagpo-post dyan. Sasabihin nyo, si School Bukol, hindi kayang sabihin yung word na tawagin natin siya. Lahat-lahat. Kayo naman. Huwag kayong ganon. Gusto naman pala ipatawag
Pero, ngayon mo lang ginagawa yan. Dapat ginawa mo yan noon pa. Kauupo nyo pa lang ni Boy Tago. May padrama-drama pa siya. Ayaw niya sa Blue Ribbon, bumaba pa siya sa kanyang gampanin. Di ba? Tapos ganyan lang gagawin yan. Taong bayan, pinahihirapan nyo. Tatandaan namin lahat to. Tatandaan namin to. Magtatampo kami sa inyong lahat. His reaction. He was quite positive about it. I did not notice any pessimism. Congress from With you calling Congressman Martin Romualdez that again this issue on in the past yung sinasabing interparliamentary courtesy etc. Papahingan nyo ha. that can only go so far. That lumabas yung you are protecting Congressman Martin Romualdez. Sasagot. Protektor ka ba ni Martin Romualdez? Protektor ka? Sagot. With this kind of talk, that possibility of inviting him, etc., would this idea of you possibly protecting him again come up? And what do you say to that? No, I have never protected anyone. No, I have never protected anyone. Talaga lang ha. Di ba? Talaga lang ha. Sa tingin mo yung ginagawa mo ngayon, di ba pamprotekta yan? Ha? Sige nga, ipatawag mo. Sige nga, wala ka, pakiusapan mo nga siya. Hindi na interparliamentary, wag na yun. Kausapin mo, chat mo na lang. Sir, punta ka naman. Sige nga. It is not in my... Tapos, isasama mo pa sa sa pag-uusap nyo, di ba? May balita, isasama niya sa Blue Ribbon, pag-uusap. Isasama mo yung taong allegedly sangkot sa pag-uusap ng Blue Ribbon, sa pagbabalik nyo. Tapos wala kang pinatakpan. Huwag mo naman kami lokohin, sir. Niloloko mo lahat kami. Lahat kami niloloko mo. Ika nga, in my nature to do so. Perhaps what we could say is that Hindi na makalakad sa Hindi tayo din makakatahagdanan eh. interparliamentary courtesy has to be mentioned no matter what because he's a sitting congressman. Whether he is Martin Romualdez or he is Markin Belga, Mag-i-example na naman siya ng mga tao. we have never, and I do not recall the Senate inviting or issuing a subpoena to any member of Congress. Talaga mas mahalaga sa kanila yung parliamentary, no? Mas mahalaga sa kanila sundin yung batas na parliamentary kaysa sa taong bayan na kagustuhan na ipatawag na yan ng mismong Senado. Tama. Pero hindi nila sinaway si Erwin na Bendalo. Hindi nila sinaway yun. Gusto pa nila ipasoli yung pera na wala naman sa batas. Tanong kung magkano isosoli. Pero sumusunod sila sa batas. Pero kaya nilang magdagdag sa batas na wala naman talaga sa batas ang pagsosoli ng pera muna. Di ba? Teorya ko lahat yan, panaginip ko lahat yan. Ganun tayo katuso ngayon. From the time that I was senator in 1992 up to the present. Inviting, yes, you invited Congressman Toby Tiangco. No, he presented himself. Even No! Is talagang talagang todo siya, yung pakiramdam mo yun niya, yung pasok niya. No! Piniresenta niya sarili niya. Dapat, ang totoong sagot ganito. Paano si Toby Tiangco nakapunta dyan? Ay, dapat ganun gawin ni Martin. Kagaya ni Toby. Kung talagang gusto niya maayos ang problema na to, gawin niya yung tulad na ginawa ni Toby Tiangco. Hindi na namin in-invite, nag-present talaga siya. Ganun, sir, ang tagong sagot na walang kinakampihan. Sir, kung talagang gusto mo na matanong na si Martin nakagustuhan ng tao, dapat ganun, sir. Ching Veloso, Congressman Ching Veloso. Yeah. during Huwag natin, the time that lagpasan we were natin in yan. Becato, Lagpasan natin yan. Yung si Claire Castro na my chairman.
nagsona si Pangulo and he said, mahiya naman kayo. 100 days na. Ano nangyari? Mali yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ligtas ang presidente dito. Hindi. Ikaw pumirma ng GAA eh. Sabi mo, before you sign the GAA, nireview nyo yan. O binasa mo yan, nireview mo yan. Tapos ngayon wala kang kasalanan. Ano yan? Ang aming conviction is si PBBM, may kinalaman siya dito sa flood control scandal na to. And Mga kababayan, huwag kayong maniwala. Huwag niyo mabakbakan ng Marcoleta. Tataka ako eh. Nagpa-survey. Saldico sa Marcoleta. Binoto nila si Saldico. Binoto nila. Totoo yun. Binoto nila. Ibig sabihin, naniniwala sila si Saldi, inosente, kahit wala pa namang ebidensya. Eh bakit anya kayo pinabibintangan niyo si Saldi? Hindi pinabibintangan. Baka yung DDS yun, pinabibintangan si Saldi. Yung mga neutral na marami, gusto namin na si Saldi iupo dyan para tanungin lang naman. Biruin mo, mas pinagbibintangan si Marcoleta kaysa kay Saldi, harap-harapan sa insertion, harap-harapan di umuwi. Ganon sila nagbubulag-bulagan. Hindi sila bulag. Alam talaga nila may kasalanan yun. Kaso nga lang, kakampi kasi ni Junior. Kakampi ng pinsan ni Junior. Ayaw nilang masaktan ng kakarampot yung puso ni Junior kahit kakaunting kapiranggot na 1%. Talagang mahal na mahal nila. Halikan nila ang paa ni Junior. Ganon sila kaloyal kay Junior. Walang problema dyan. Kahit sama pa ako dyan. Basta ipatawag nyo lang yung mga dapat tawagin. hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin. Kasi yun ang narrative na kinikreate. Siya nga nagbulgar Di ba yun ang sinasabi? Siya nagbulgar. Paanong magiging sangkot ang isang tao na nagbulgar ng issue ng corruption? Hindi naman. It doesn't follow. Totoo yan. It doesn't Illogical, follow. di ba? Tingin niyo makakatapos si PBBM? Ang hirap kasi sabihin na baka hindi niya matapos Pero with the magnitude ng corruption scandal, flood control scandal, galit na yung mga tao. Galit talaga. Kasabi ni Claire, wala nagagalit? Ang Pangulo tatrabaho? Asa nagagalit? Mga puro trolls? Puro trolls lang yung nagagalit? Anong tingin sa mga tao na punta sa toleta? Anong tingin sa nagagalit sa social media? Na ang friend blue check pa. Walang peking account na blue check, tandaan niyo yan. Ang blue check, binihingi ng ID. Puro blue check pa, nagpo-post galit na galit. Troll daw yun. Fake account daw yun. Anytime soon, kapag walang napanagot dito, hindi natin makokontrol kasi yung mga manggagaot, ordinaryong Pilipino. Talaga. Pag umabot sa punto, nasasabihin natin, manggugulo yung mga yan, hinayaan natin na pumunta dun Excited na ako sumama sa 16. Excited na ako. Ako, pati buong kong pamilya, kasama. Kapag pumunta sa extra-legal measures ang mga tao, hinayaan natin na pumunta dun. Ang gusto natin na mangyari, ma-resolve itong mga problema na to within the bounds of the Constitution. Pero hindi rin natin mapipigilan yung mga tao. Pag nag-decide sila, wala namang silbi ang Constitution na yan, yung mga batas na yan, ilang buwan na kami nag-aantay, ilang buwan na kami nanonood ng mga hearing, pahaba ng pahaba yung hearing, parami ng paraming cast of characters, we will take matters into our own hands. Hindi natin makokontrol yung mga tao na ganun. At tingin ko, punong-puno na yung mga tao ngayon. Naman, punong-puno talaga, naman. Especially, dumaan uli yung isang bagyo, bagyong Tino, may paparating pa na super typhoon, at pinapakita nito yung kapalpakan talaga ng gobyerno. Sa norte papupunta. Norte, sa sentro sa Luzon norte. Sabi yan ni Chavit, baka tama lang Ilocos Sur sa Ilocos Norte, magkadikit lang yun Baba ang Ilocos Sur Norte. Kay Junior yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakikisama ang bagyo sa gagawing rally. Ako naniniwala ko ang INC, makapangyarihan talaga. Malakas sila sa Panginoon Diyos. Sabihin ko sa inyo. This issue. At kung ginaganon yung INC, number 1 sa Pilipinas, sila nakapagpapatulong sa lahat. Ang lalaki na mga kapila nila, ang magagara, ang yayaman nila. Ginaganon nyo. Okay lang kayo. Ang ganda ng buhay ng INC. Pumasok yung nakita ko member, pumasok, taghirap, hikaho sa buhay. Nung nag-INC, nagsumikap, pinagpala, yumaman na. Totoo, pinagpala Sa inyo ba may ganun kayo? Kasalaitin nyo? walang mapanagot dito, baka magwala na talaga yung mga Pilipino. Pasilip sa pwedeng mangyari yung nangyari nung September 21.
susuportahan namin lahat ng pagkilos ng mga tao regardless of their political convictions or tendencies. Dahil inilalagay ng mga tao yung kapangyarihan sa kamay nila. And that for us is a positive sign na yung mga tao kumikilos mismo to exact accountability mula dito sa mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. So regardless, even if you are Duterte supporter, Marcos supporter, pink, green, asul, o kung anumang kulay mo, pag ikaw ay nagpasya na kumilos at maningil dito sa mga nasangkot sa kung ano-ano mang mga iskandalo, suportahan ka namin. Yun ang belief namin. At yun ang pinangahawakan ko hanggang ngayon. So, madali sabi, alam niya Oh. kung saan allocated lahat ng mga pondo. Dadaan sa kanya eh. Bago dalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, yung mga kaalyado niya, sila ang gagawa ngayon. Susuriin. Doon nila pinapasok yung mga insertions nila unlawful. After that, pag naaprubahan, balik yung presidente. So, kung ikaw ang presidente, alam mo na, dahil ikaw ang gumawa niyan, alam mo kung sino at paano, sinong mga nagdagdag dyan. Ang tanong, bakit mo inaprubahan? Bakit mo inaprobahan? Di ba, tanong? O, talaga may kinalaman siya, si Junior. Di ba? O, ito, basahin natin, Isko Moreno, kinancel na. Yorme, Isko, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng public and private school, lungsod ng Manila, darating November 17-18, Lunes, Martes yan, 2025, upang magbigay daan sa isinasagawang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Soloneta. Yung mga malapit na mag-suspend na, yung mga malapit sa Pasay, mapupuno po lahat yan. Yung dati po, tingin ko lang, tsorya ko lang yung dati peaceful rally, triple ang dami yun. Tingin ko. O, kaya, Isko, salamat sa'yo, napakarami sa'yo. Pakinggan po natin ito na sinasabi nila bakit daw mag-rally ang iglesia. Pero hindi ko sinabing ito yun Pero ito yung dati kasing sinabi ng spokesperson na si Ka Edwin Zabalak ng INC, na eto na, yung pinusto sa saganang mamamayan, pinagtawanan nila. Ano na naman yung para sa naman yung mga pinasasabi ng INC na yan? Sabi, ano transparency, ginagawa naman ng ICI yung trabaho nila. Nagsasabi lang po ng mga pinklawan, pati yung mga loyalista. Ayaw kasi nila mabuko si Tambalos Dos Pero ito, panoorin natin yung sinabi niya na pinagtawanan nila yung sinabi na ito ng INC. Ayaw nila maniwala. Ngayon, hinahanapan ng transparency ng taong bayan yung mga investigasyon, nauna na naman pala ang INC magsabi. O, pakinggan natin kasi baka nakakalimot kayo. Pakinggan natin. Po na statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampolitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Kalokohan ata yun Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daan. Ang pinakaugat nila sa kanila, si Diskaya, saka si Marcoleta daw, saka si Bongo. Yan ang pinakaugat sa kanila daw. Titindi ng mga to, no? Ayaw talaga pagbintangan yung mga big fish talaga. Ayaw nila. Ang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan.
ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. O, di ba? Di ba yung dahilan? Si Boy Tago yun. Tapos magaganyan-ganyan kayo? Iniwan nyo, tinigil nyo yung pag-iimbestiga sa Senado. Senador kayo, ha? Senador kayo. Nakakahiya kayo. Tapos kakampihan nyo itong mga to. Kakalabanin nyo si Marcoleta. Nasaan ang mga utak nyo? Ha? Mabuti pala sa paa yung utak eh. At least may utak eh. Yeah? Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia. O, tingnan mo. Nauna nang sabihin ng INC to, pero hindi nyo pinakinggan. Sinasabi nyo, nasan kayong mga iglesia kayo. Ngayon magrarally, babatikusin nyo, ayaw nyo, kasi mahuhuli kasi big fish. Hindi nga. Una pa lang sinabi ng INC to, isang buwan na to siguro. Di ba? Wala, hindi pinakinggan kasi kung pinakinggan to, akala kasi nila, INC lang sasalita, mamamayan ng mga Pilipino sasalita rin. Baka daw INC lang may kagustuhan ng ICI na isa publiko. Hindi lahat ng tao. Yung mga pinklawan ayaw. Siyempre, baka mahuli nga naman eh. Baka kasi mapababa si Junior. Pag napababa si Junior, paranoid sila, takot-takot sila maupo si Sara. O, ang ganito lang po muna tayo. Ang lahat ng ito, panaginip ko lang. Sorry lang. Ilagay nyo po sa baba kung ano masabi nyo. Paalam sa inyong lahat.